Panahon na para simulan ng pamahalaan ng drastic measures para tugunan ang numinipis na oil reserves ng bansa ayon sa isang senador. Narito ang report ni Gassi Sarip. Pagpapatupad ng fuel rationing at price cap. Yan ang iminumungkahi ni Senator Win Gatchalian hinggil sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ito'y upang hindi mabitin ng bansa sa supply ng langis, kung kaya't kailangan itong tipirin. Batay sa pag-aaral ni Gatchalian, humigit kumulang 55 million liters kada araw ang kinukonsumo ng bansa. Titingnan ko yung report, nagpadala ng report sa akin ang DOE. 51 days yung ating inventory, no? On the average. LPG being the shortest, 34 days. So, in other words, and then nakita ko may mga padating, no? Na kanina sinabi ng ating Pangulo may mga padating. Pero kahit na binilang mo yung mga padating, it's good for additional 10 days. Kung naisaan niyang ma-extend ang pamahalaan ng supply ng langis ng 60 days hanggang 90 days, ay dapat mabawasan din ang konsumo ng 50%. Para kay Gatchalian, dapat na itong ipatupad sa lalong madaling panahon para sa mga non-essential services dahil magkakaproblema umano kapag ipinatupad ang fuel rationing kung kailan malapit nang maubos ang supply. Nilinaw naman niyang exempted sa fuel rationing ang mga frontline vehicles tulad ng mga ambulansya, polis, bombero at iba pang may critical na papel sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at katahimikan ng bansa. Samantala, nasa ika-4 na sunod-sunod na linggo na ng pagtataas ng presyo sa produktong petrolyo kung saan umaabot na sa humigit kumulang 140 pesos kada litro ang diesel habang 95 pesos hanggang 105 pesos naman ang gasolina. Pero ang panukala hinggil sa implementasyon ng price cap gaya ng sa ibang bansa ay kailangang pag-aralan ng maigi. Kaya sabi ko nga last resort. In fact, hindi dapat gamitin yan on a regular basis kasi ang effect naman yan, walang magbebenta. Magkakaroon tayo lalo ng shortage. No? So, yan, malaliman na pag-aanalisa yan kung kailan mo gagamitin. Normally, ginagamit yan kung napakabilis ng pagtaas ng local prices. Local prices. At mayroong mga nag-hoarding, mayroong nagpa-profiteering. Dagdag pa ni Gatchalian, maaari itong agad ipatupad sa pamamagitan ng executive order mula sa Malacanang. Kung sakaling matuloy na ito, ay apektado ang sektor ng transportasyon dahil ang mga car owners mapipilitan na ring mamasahe. Kaya para sa senador, dapat ay sumabay na ang sektor ng transportasyon. Ayusin na ang mass transportation upang gawing mas epesyente ito para sa mga biyahero. Para sa DATV News, ako si Gassi Sarip, nag-uulat.